Hello, what is up mga kamata? Welcome back sa panibago nating video, and in today's vlog, pag-uusapan natin yung issue ni It's Stefano at saka ni Ria. Alright, sama na rin natin si Boss Toyo mga kamata, no? This time mga kamata, napapakita ko muna yung profile ni Stefano. Okay, sabi niya, I've seen multiple creators. Hindi ko nababasahin, basta sinabi niya marami daw siyang nakita mga creators na gumagaya ng content niya. Nung una, medyo natutuwa pa siya dito, pero nung tumagal-tagal na, medyo hindi na siya nakakatuwa kasi nga, halos lahat ng ginagawa niya daw is ginagaya na nila. So, ultimo yung mismong content is kinaka-copycat na siya. So, isa nga dito mga kamata ay yung content ni Ria. Okay, ito. Si Ria yung batang umiyak. Okay, so napakabata pa nito mga kamata, no? Actually, ang nag-exploit lang naman na gumawa ng content yung batang ito na katulad ng kay Stefano is yung mga magulang. Kasi, syempre, sobrang bata pa nito. Pero may potential yung bata mga kamata, no? Kasi sa content creation, mahirap talaga yung facial expression, gumawa ng content, and mag-edit ng videos. And syempre, I think wala namang masyadong malaking problema kung gagayahin o kukuha ng ideas, okay, from other content creators. Kasi nga, si Steph mismo, o si Stefano mga kamata, ay yung kanyang music or background music is All Stars by Smash Mouth mga kamata. Ito ay copyrighted music. Pero ginagamit ito ni Stefano sa kanyang lahat, sa kanyang mga vlogs, sa kanyang videos, sa kanyang reels. Okay, so yung mga background music na yan, kung paparinig ko sa inyo, ito. Yan yung background music niya mga kamata. So yan din yung sample video na ginagawa niya na marami din gumaya sa TikTok mga kamata, no? And kay as per Ria naman, hindi niya naman kinakopycat yung mismong ginagawang content ni Stefano. Ginagaya niya lang yung facial expression, lalong-lalo na yung mata, yung mapungay. Actually, ginawa namin to ng anak ko. Mahirap siyang gawin. So, kudos pa rin kay Ria kasi halos na-imitate niya yung ginagawa ni Steph. Kung ako si Steph, magiging proud na lang ako, magiging masaya kasi bakit? Isa ako sa original, okay? Tapos ginagaya ako ng mga ilan. Okay, so hindi ko dapat ikagalit yung ganong klase ng bagay kasi maliit na bagay lang yun. Pero syempre, hindi ko rin alam kung ano yung pakiramdam ni Steph, kung bakit. Kasi ang dami niya namang views mga kamata, no? Ang dami niyang views, million views nga siya mga kamata, no? Kumbaga paldo to. Okay, so bakit kailangan mo magalit? Okay, o kaya bakit kailangan mo maglabas ng saloobin na ganon? Okay? Lalong-lalo na, bata yung isa sa mga pinapasaringan mo. Sabihin na natin, multiple creators yung pinapasaringan mo, hindi mo siya mismong tinira, si Ria. Pero, di ba, out of your conscience, isa siya doon, si Ria. Okay? At ito pa, mga kamata, naglabas na rin ng saloobin dito si Boss Toyo. Walang originality? Ang tawag sa inyo? Ang tawag sa inyo mga kwang-kwang? Yan, tinawag yung kwak-kwak daw. Tinawag niyang kwak-kwak. Bakit? Kasi, bakit nga naman? Ba't niya pipigilan? Eh, di ba yung mismong background music nga ni Steph, yun ay copyrighted music ng All Star, okay? Ng Smash Mouth. And hindi naman dapat yun big deal, mga kamata, no? I mean, hindi na natin dapat palakihin yung mga ganito ng klase ng bagay. Kasi, mga kamata, ito ay nasa lugar tayo na kung saan may free speech. Okay, pwede nating gawin. Okay, sabi nga nila, ang Philippines is a free country. Hanggat wala kang tinatapakang tao, ituloy mo lang. Actually, para sa akin, hindi naman siguro natapakan yung pagkatao dito ni Steph. Naglabas lang din naman siya ng saloobin. So, I mean, yung nararamdaman niya lang, pero hindi niya binash. Okay, yun naman ang good side na ginawa ni Steph is hindi niya naman binash yung bata or kung sino mang content creator na gumagaya sa kanya. Kumbaga, nagpasaring lang siya na kung kaya niyong gumawa ng original, gumawa kayo ng original. So, yun lang naman. Actually, doon naman sa mga gumagaya sa kanya, siguro dahil idol lang nila siya. Okay, kasi tignan niyo naman guys, million views yung videos niya, tapos poker face lang siya, yung mata niya mapungay, parang inaantok. So yun lang siguro yung nagustuhan ng mga umiidolo sa kanya, tapos ginawa din nilang content, ginaya nila siya. So siguro kung ako yun, matutuwa na lang din ako eh. Pero syempre iba si Steph eh, iba't ibang klase tayo ng tao. Pero 'di ba, papakita ko sa inyo yung views, yan no. Sorry. Yan no, yan yung views mga kamata, yan. Yan yung views. Ang dami. O kayo na ang humusga. Kailangan mo pa bang magalit kapag ganyan kadami yung views mo? Diba? Ewan ko na lang. Siyempre, kung yung tao nagiging insecure, diba? O kaya nasasapawan kahit naabot niya na yung langit, eh parang feeling niya nasa impyerno pa rin siya. Siguro natatamaan yung ego niya. Pero diba, dun sa bata, men, umiyak. Kawawa naman. Okay, so siguro dahil may fault din dito yung mga magulang, hindi din naman siguro malalaman ng bata kung hindi sasabihin ng magulang. Pero what's your thought about this mga kamata? Comment down below. Let me know your thoughts in the comment section para syempre pag-usapan natin doon. As for me, okay lang nagayahin yung content
Okay, ni Steph, yung facial expression kasi 'di ba, madaming nagka-copycat naman talaga kahit kay Mr. Beast, number 1 YouTuber, mga kamata, madaming gumagaya sa kanya sa content niya. Pero hindi niya pinapansin. Bakit? Number 1 pa rin siya, siya pa rin yung original. So parang dapat ganun ka na lang din, Steph, no? As for other creators naman, keep doing what you're doing and then keep original. Okay, mga kamata. Keep your things original. Okay, so even tong ginagawa ko, marami nang gumagawa nito, mga kamata, pero kumukuha lang din ako ng ideas sa YouTube and then pinagkukumpol ko na lang and then ginagamitan ko ng sarili kong originality once na makakuha ako ng idea. Okay, so once again, mga kamata, thanks so much for watching. Let's talk about this in the comment section. Have a good day. Kamata out. Peace.